Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Noong makarating na kami sa kwarto, ay dahan-dahan naming pinahiga si Lito sa kama. Nilagyan ko agad ng unan ang ilalim ng paa niya para laging nakatuwid ang binti kung saan ito napilayan. Agad kaming nag-usisa rito. Lito, nabanggit mo sa amin yung nangyari bago ka nahulog kanina. Totoo bang nakita mo siya? Ano bang itsura niya? Seryosong tanong pa ni Rojo kay Lito. Nabigla naman si Lito dahil hindi niya inasahan na uungkatin pa ni Rojo ang nangyari. Maliit na insidente lang iyon para sa amin, pero para kay Lito ay malaking impact ito sa kanya dahil hindi lang basta aksidente ang nangyari, kundi sinadya talaga ng nilalang na iyon ang kanyang pagkahulog. Hindi man niya malinaw na nakita ang mukha, sigurado naman siya na isang mapanganib na nilalang ang tumulak sa kanya. Pero para sa akin, hindi si Clara ang gumawa noon kay Lito, kundi isang uri ng mapanganib na elemento na naninirahan lang sa puno. Dahil bakit pa siya nito itutulak kung wala namang intensyon si Lito na sirain ang tahanan nito? Kaya sa aking paniniwala ay isa lamang itong elemento na mapaglaro sa mga tao. Pero sa kabila ng lahat ay nagtaka lang ako kung bakit niya pa ginagaya ang mukha ni Clara para manakit lang ng tao. Ang buhok, ang mukha, ang hubog ng katawan ay parehong-pareho kay Clara. Subalit ang kaibahan nga lang ay ang madilim nitong aura kumpara kay Clara na napakaaliwalas tignan noong tinulungan niya akong makalabas sa basement. Sino kaya ang elementong ito at ano ang koneksyon nito kay Clara? Bakit ito biglang nagpakita sa akin na tila may kasalanan akong nagawa? Matapos mag-isip saglit si Lito, saka siya nagsalita. Hindi ko nakita ang mukha niya, pero sigurado talaga ako na may tumulak sa akin. Maniwala kayo dahil naramdaman ko talaga ang kamay niya sa gilid ko. Pagdidiin pa ni Lito, nakikita ko naman sa mga mata niya na natatakot siya, pero nakatulong na rin na hindi siya lumingon noong oras na iyon dahil kung nagkataong nakita niya mismo ito, malamang mas mahihirapan siyang makatulog at babangungutin ng imahe ng kung sino man ang nilalang na iyon o kung anong uri ng elemento iyon. Hindi kasi ganoon kadaling makakita ng nilalang na hindi pangkaraniwan. Dahil kadalasan kapag nakita mo sila, bibisitahin ka nila sa iyong bahay o sa iyong mahimbing na pagtulog sa gabi. Magpapakita sila sa iyo sa maraming oras at hindi ka nila patatahimikin hanggat hindi ka tuluyang nasisiraan ng bait. Magpahinga ka lang muna, Lito. Kailangan nakapirmi ka lang dito. Dahil kapag nagalaw madalas yung paa mo, muli iyang mamamaga at sasakit. Uwi ka ako pa kay Lito. Salamat, pero pwede bang dito na lang din kayo ni Rojo matulog? Medyo natatakot kasi ako eh. Pakiusap pa sa amin ni Lito. Agad naman akong sumagot. Abay, siyempre naman, walang problema sa akin. Okay lang ba sa'yo, Rojo? Nakatinging tanong ko pa kay Rojo. Tinignan niya muna si Lito bago bumaling sa akin. Abay, oo naman, walang problema sa akin yun. Kung gusto nyo, magtabi-tabi pa tayo sa kama para magkakasama tayo. Siguro naman, kasya tayo lahat dyan. Sagot pa ni Rojo. Hep, hep, hep. Anong magkakasama ang pinagsasabi nyo? So tingin nyo, magkakasya tayo kung apat tayo nandito? Paano tayo makakatulog noon? Para tayong sardinas. Huwag na oy. Angal naman ni Buboy. Kahit kailan napakamakasarili mo talaga, taba. Kita mo nga wala sa kondisyon si Lito eh. Tapos uunahin mo pa yung sarili mo. Saway ko pa kay Buboy. Ano ka ba, Emong? Yun nga ang punto ko eh. Wala nga siya sa kondisyon. Tapos didikitan natin. Paano kung masagi natin ang paa niya habang mahimbing tayo natutulog? Di mas lalong mamamaga yan.
Baka nga bukas maging pakwan na yan sa pamamaga kapag nasipa. Katwiran pa ni Buboy kaya natahimik ako sandali. Kung sa bagay, may punto naman siya roon, Emong. Dahil maaari nga nating masipa si Lito kapag nagtabi-tabi tayo. Alam ko na, may solusyon ako dyan. Kukuha lang ako ng kutsyon. Tapos ilalagay natin sa ibaba. Dito tayo matutulog sa ibaba, Emong. Malawak naman ang sahig. Kasyang-kasya tayo ditong dalawa. Sambit pa ni Roho. Sumang-ayon naman ako agad sa mungkahi niya. At matapos nga ng maikling usapan, ay nagtungo na kami sa kwarto upang kumuha ng kutsyon. Tinanggal namin ni Roho ang ibabaw ng kutsyon ng kama namin at yung isang natira ang naiwan. Dinala agad namin ito sa kwarto ni Lito tapos inilatag sa sahig. Bumalik din uli si Roho sa kwarto para kunin naman ang mga unan at kumot namin na naiwan sa loob. Ang dami mo naman yatang kinuha. Magtatabi ka ba ng bulto sa gitna nyo? Biro pa ni Buboy kay Roho pagkabalik nito. Loko ka, hindi Dinamihan ko lang talaga ng unan para din sa inyo yung iba. Binato ni Roho ang unan kay Buboy at tinamaan ito sa mukha. Aray ko, ang sakit Reklamo pa ni Buboy. Pasensya na, napalakas yata. Teka Emong, ayos ka lang ba? Kanina ka patahimik ka. May iniisip ka na naman ba? Tanong pa ni Roho nang mapansin na tahimik lang akong nakaupo sa ibabaw ng kama namin. Nakadikit sa dingding ang kutsyon namin, kaya nakasandig lang ang likod ko sa dingding tapos nakaharap ako sa kanilang tatlo. Nagtataka lang kasi ako nung sinabi mong matagal lang hindi binubuksan ang basement. Bakit ngayon nakita natin wala yung kandado? Anong sinadya ng lola mo sa loob para buksan iyon? Seryosong tanong ko naman kay Roho na agad naman niyang ikinatahimik. Naupo tuloy si Lito sa kama dahil medyo interesante ang mga sinabi ko. Pati si Buboy na kanina ay panay ang reklamo ay natigilan din. Napatingin sandali sa dalawa si Roho bago siya bumaling sa akin. Nababasa ko sa mga mata niya na bahagya rin siyang nagulat at nalito. Mukhang hindi niya alam kung saan niya sisimulan ang lahat. Bigla itong bumuga ng hangin. Ang totoo niyan, wala rin akong ideya, Emong Wala akong alam na dahilan para pasukin ni Lola ang basement. Hindi ko rin masabing paglilinis ang ginawa niya dahil matagal na panahon na itong inabandona. Kaya bakit ngayon niya lang uli naisipang pasukin yun? Naguguluhan rin talaga ako Pagbubulgar pa sa amin ni Roho na medyo nalilito. Nung makita mo akong nakatayo dun kanina, ang totoo noon, kakapasok ko lang sa basement. At totoong may naranasan akong hindi ka panipaniwala sa loob. Pag-aamin ko pa agad sa tatlo na ikinagulat naman nila. Totoo ba yung sinasabi mo, Emo? Gulat na sabi pa ni Roho. Oo, totoo. Maiksing sagot ko naman. Anong nakita mo sa loob? Tanong agad ni Lito. May nakita akong babaeng nakabitin sa kisame ng huling kwarto. Nakakatakot ang itsura niya nung makita ko siya. Parang hindi ka panipaniwala Sagot ko naman. Paano ka makakakita ng tao doon? Matagal lang isinara yun, di ba? Baka multo yung nakita mo. Ani pa ni Buboy. Tama ka, parang multo nga yung nakita ko. Ang totoo, marami sila, hindi lang siya nag-iisa. Lahat sila ay nakasuot ng sinaunang damit. Tapos ang iba sa kanila ay may mga pinsala sa iba't ibang parte ng katawan. Mukhang labis silang pinahirapan ng kung sino mang nagpasok sa kanila doon. Paliwanag ko pa kay Buboy. Nakakatakot naman yan. Paano mo na kayang pumasok doon mag-isa? Halos hindi makapaniwala si Lito sa narinig. Habang nagpapalipat-lipat ang tingin ni Buboy sa amin, na halatang natatakot sa revelasyon ko. Hindi ko lubos maisip na may makikita kang mga nakakatakot na bagay sa loob. Matagal ko na rin nararamdaman na may hindi tamang nangyayari sa basement na iyon. Pero hindi nga lang ako nagkaroon ng pagkakataon na malaman ang totoo. Sa konting nalalaman ko sa basement, malamang may mga bagay pang itinatago si Lola na hindi niya sinasabi sa akin. Wika pa ni Roho. Mukhang ganun na nga. Sa ilang dekadang dumaan,
Bakit ngayon lang umaalingasaw ang lihim na itinatago ng basement? Mahirap isipin kung pati sa hukay ay dadalhin niya ang katotohanan na pilit niyang ibinabaon sa matagal na panahon. Mahirap magsabi ng patapos dahil ang totoo, hindi pa buo ang mga impormasyon ko. Saan ko naman? Anong ibig mong sabihin dyan, Emong? Nakakunot noong tanong niya pa. May nakita kasi akong babae sa panaginip ko. Sa totoo lang, isang beses ko lang siyang napanaginipan. Kaya lang, maikling panaginip lang iyon. Pero marami akong natuklasan. Ano namang natuklasan mo tungkol doon? Tanong naman ni Buboy. Unang-una, Clara ang pangalan niya. Maganda siyang babae, mabait, masipag at matulungin. Kaso medyo masungit at palaban. Hindi pa buo ang mga nakita ko. Pero sa panaginip na iyon ay nasilayan ko ang lalaki sa painting sa dining area na palaging kinukulit si Clara. Nanliligaw iyon sa kanya pero hindi niya pinagbibigyan. Alam niyo ang totoo, gusto ko sanang itanong kay Lola Esther ang tungkol dito eh. Kaso nahihiya akong kausapin siya. Litaniya ko pa sa tatlo. Minsan ko nang narinig ang pangalang yan ah. Minsan na kasi siyang naisali sa usapan ni na Lola tuwing napag-uusapan nila ang mga bagay sa nakalipas na panahon. Sa narinig ko, dating namamasukang kasambahay si Clara. Pero hindi nagtagal ang trabaho niya dahil nagkaroon sila ng issue ni Don Julio Cesar. Ang lalaki tinutukoy mo sa painting. Hindi ko alam kung anong naging issue nila, pero sa tingin ko kung pagtatagpi-tagpiin natin ang lahat, hindi gusto ni Clara si Julio. Mahabang salaysay naman ni Rojo. Marahil kaya siya umalis dahil wala siyang interes kay Julio. Yun siguro ang dahilan. Sabat naman ni Lito na ngayon lang nagkomento sa makalipas na ilang sandali. Ano pa ang natuklasan mo, Emong? May ilang bagay ka pa bang nakitang kakaiba? Tanong sa akin ni Rojo. Bukod doon, wala na. Bigla kasing naputol lang lahat. Nagisingin ako ni Lito. Sagot ko naman. Hindi ko na binanggit sa kanila ang tungkol sa elementong nanggagaya kay Clara dahil baka magdulot pa ito ng takot kay Lito. Siguradong mababalisa ito kapag nalaman niyang si Clara ang naging sanhi ng pagkahulog niya sa puno. Mag-aalala ito at tiyak na hindi magiging maayos ang tulog niya sa gabi. Hapon na nang tawagin kami ni Lola Esther para daw maghapunan. Kasalukuyang nagtitimpla noon ng gatas si Lola Esther nang maupo kaming apat sa dining area. Napansin kong tahimik lang si Lola Esther habang nagtitimpla ng gatas namin. Mukhang may iniisip ito o kaya may problemang inaalala. Hindi ko na siya sinubukang tanungin dahil baka mainis lang ito sa akin. Kaya sumandok na lang ako ng kanin at ulam para kumain na. Pero habang naglalagay ako ng kanin sa plato ay napansin kong may isang itim na anino ang biglang dumaan sa kusina. Nakaharap kasi ako sa kusina kaya naispatan ko ito agad. Parang usok lang siya ng sigarilyo na mabilis tinangay ng hangin. Ngunit hindi siya nakaligtas sa peripheral vision ko kahit mabilis itong nawala. Dahil dito, saglit akong tinignan ni Lola Esther. Mukhang napansin niya rin ang nakita ko na malausok na dumaan sa kusina. Pero hindi siya nagbigay ng reaksyon tungkol doon. Tinignan niya lang ako sandali pagkatapos ay itinuon na ang sarili sa pagkain. Ako naman ay bahagyang natakot. Hindi dahil sa itim na figurang dumaan, kundi sa matatalim na tingin ni Lola Esther sa akin. May kutob akong kilala niya ang figurang iyon, pero naiirita siya dahil nakita ko ang pagdaan nito sa kusina. Sa klase pa lang ng mga titig niya ay makikita mo na agad ang pagpupursige niyang maitago ang katotohanan at iniingatan ang mga bagay na kanyang nalalaman. Hinayaan ko na lamang ito at nag-focus na lang ako sa pagkain. Ganun pa man, nahihiwagaan pa rin ako sa lihim na itinatago ni Lola Esther. Bakit kaya ganun na lang ang pagtatago niya ng sekreto? May balak kaya siyang isama ito hanggang sa kanyang hukay? Ito ang mga tanong na gumugulo sa aking isipan noong mga panahong iyon.
Kaso nasagot agad ang mga ito sa isang panaginip lang na dumalaw sa akin sa kalagitnaan ng mahimbing na pagtulog ko sa gabi. Pasado 7:00 ng gabi at pakiramdam ko ay sobrang bigat ng katawan ko para akong lalagnatin. Pero bago ako natulog ay humingi pa ako ng gamot kay Roho. Kako, medyo masakit lang ang katawan ko. Naisip ko na maaaring dahil sa paglalakad ng matagal sa bundok at pagod na rin sa kakalangoy noong naligo kami sa talon. Kaya napagod ako ng husto at mabigat ang pakiramdam. Sa kabutihang palad ay binigyan agad ako ni Roho ng gamot at ininom ko na ito agad para hindi na mauwi sa trangkaso ang mabigat kong pakiramdam. Matapos uminom ng gamot ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako agad. Mga 20 minutos lang siguro ang nakalipas bago ko nasilayan sa panaginip ang malungkot na mukha ni Clara. Gabi rin noon. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok, tapos nakikita ko si Clara na nakatulangko sa lamesa habang inuubos ang kanyang hapunan. Pero mababakas ang lungkot sa kanyang mukha at tila wala itong ganang kumain. Malamang dahil mag-isa lang siya sa bahay o di kaya naiisip niya na naman ang kanyang pamilya. Tahimik lang ako noon na nagmamasid sa dilim, ngunit nagulat ako nang tumutok ang tingin ni Clara sa kinakatayuan ko. Nagulat din ito nang makita akong nakatayo doon. Akala pa nga niya ay may masamang tao nang nakapasok sa bahay niya, kaya kinuha niya agad ang itak tapos mabilis niya yung itinutok sa akin. Siyempre natakot naman ako kasi baka bigla niyang ibato sa akin ang itak kapag hindi ako nagpakita. Madilim sa bahaging kinaroroonan ko, kaya hindi niya gaanong maaninag kung sino ang naroon. Kaya nung humakbang ako at matamaan ang liwanag ng lampara, ay naging malinaw na kay Clara ang imahe ko. Naibaba niya kaagad ang hawak na itak sa ibabaw ng lamesa. At kasabay nito ay nagulat siya nang biglaan ang pagpakita ko sa kanya. "Bakit ka nandito ha? Sino ka ba talaga?" Galit na tanong ni Clara sa akin. Saglit akong natahimik dahil iniisip ko kung nasa panaginip ba talaga ako. Di ba dapat new set of events? Kaso parang continuation noong nakaraan ang nangyayari. Kasi bakit naaalala niya pa rin ako? Clara, pakiusap. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Hindi ko intensyon na takutin ka o guluhin. Gusto lang kitang tulungan. Wika ko pa. Bahagya namang kumunot ang noo ng marikit na dalaga. "Tulungan? Para saan? Tsaka, di ba sabi ko sa'yo, umuwi ka na sa inyo? Ang tigas talaga ng ulo mo." Pagtataboy pa ni Clara sa akin. "Alam mo kung anong nangyari sa akin bago ako nawala, kaya wala akong uuwian." Matigas na sabi ko naman. "Ano bang pinagsasabi mo, bata ka? Pinagluloko mo ba ako?" Singhal ni Clara sa akin. "Ang totoo, hindi talaga ako taga rito. Ang ibig kong sabihin, hindi ako umiiral sa panahong ito. Nakalipas na ang panahong ito na iyong kinaroroonan. Nanggaling ako sa hinaharap na panahon. Napadpad lang ako sa panahong ito dahil sa isang panaginip. Napilit akong hinahatak para malaman ang katotohanan sa likod ng mga nangyari sa nakaraan." Paliwanag ko na umaasang paniwalaan ni Clara, pero nagkamali ako ng akala dahil umikot ito sa lamesa tapos lumapit sa akin. Sapilitan akong itinutulak papalabas ng kanyang tahanan. "Sandali Clara, may gusto lang ako linawin sa'yo. Makinig ka muna sa akin." Pakiusap ko kay Clara pero pinagsarahan niya ako kaagad ng pintuan. "Clara, nanganganib ang buhay mo. Kailangan kitang mailigtas." Saad ko pa habang kinakalampag ang pintuan ng bahay ng dalaga. Pagkatapos noon, isang mahinang hikbi ang narinig ko mula sa loob. Mahina lang ito pero dinig na dinig ko dahil nasa likod lang din ito ng pintuan. Alam kong galing iyon kay Clara pero ang tanong ko ay bakit siya umiiyak? Nasaktan ba siya sa sinabi ko?
O baka natuklasan niya na rin ang magiging kapalaran niya sa hinaharap. Ito ang iilang mga bagay na bumabagabag sa isipan ko habang nakatayo pa rin sa harapan ng pintuan ng bahay ni Clara. Clara, makinig ka! Sa panahong pinanggalingan ko o sa hinaharap, nakita ko ang katawan mo, nakasabit sa... Natigilan ako sa pagsasalita nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwa nito si Clara na nagpupunas ng kanyang luha. Clara? Nasambit ko na lang sa awa ko sa kanya. Pumasok ka na, utos ni Clara sa akin. Dahil dito ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad nang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Sinara naman agad ni Clara ang pintuan. Pagkatapos ay dumiretso siya sa lamesa at umupong kaharap ang itak. Dahan-dahan naman akong naglakad, saka umupo din sa kabilang bahagi ng lamesa. Hindi naman ako nababahala kahit pabiglang mag-amok si Clara dahil mukhang hindi naman siya mamamatay tao. Subalit ang inaalala ko lang noon ay ang mental shock na naitulot ng sinabi ko sa kanya. Alam kong isang masamang balita ito para kay Clara, pero kailangan kong iyong sabihin upang makapaghanda siya kung sakaling magkatotoo man. Hindi lang kasi iyon basta signos, kundi isa iyong pangyayari sa nakaraan na nakita kong kinahantungan ni Clara sa huling sandali ng kanyang buhay. Clara, hindi ko masyadong alam ang buong detalye na magaganap, pero sigurado akong ikaw ang babaeng nakita ko na nakabitin sa ilalim ng tahanan ng mga Enriquez. Panimula ko pa kay Clara na ikinagulat nito. Ha? Paano mo nalaman ang kulungang iyon? Halos hindi makapaniwala si Clara. Kulungan? Ibig mo sabihin, alam mo rin pala ang basement na yun? Balik tanong ko naman kay Clara. Oo, ginawa itong kulungan ng ama ni Julio para sa mga makasalanan nilang miyembro. Paliwanag ni Clara. Mga makasalanang kaanib ng simbahan ba ang ibig mo sabihin? Oo, sabihin na nating kaaway ng simbahan. Yun kasi ang turing nila sa mga suwail nilang kaanib. Noong nakakailang araw na ako sa mga Enriquez, nakita ko sa ilalim ng bahay ang mga taong kinulong nila. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan. Sinasaktan sila at ginugutom bilang kabayaran sa kanilang kasalanang nagawa. Iyon ang dahilan kung bakit ako umalis sa demonyong pamilyang yun. Napakasama nila. Wala silang awa sa pagbibigay ng parusa sa mga kaanib nila. Naturingan pa naman silang alagad ng simbahan. Pero daig pa nila ang alagad ng kadiliman kung umasta. Naghihimutok sa galit si Clara pero wala itong magawa para tulungan ang mga sinasabi niya dahil hawak ng mga Enriquez ang munisipyo at sangguniang lokal ng baryo. Mabilis na sisilaw sa pera ang mga opisyal dahil para sa kanila, ang salita ng mga Enriquez ang batas sa lugar, kaya walang nagtatangkang pumalag at kumukwestiyon sa pamamalakad ng pamilyang ito. Pinagbantaan ako ni Julio na ikukulong niya ako kapag hindi ako nagpakasal sa kanya. Pagbubulgar pa ni Clara. Ano? Sinabi mo na ba ito sa tiyahin mo? Tanong ko pa kay Clara na may halong pagkagulat. Oo, pero sabi niya sumunod na lang daw ako dahil wala naman kami magagawa. Malaki kasi ang impluensya nila sa lugar na ito. Pero bakit ako magpapakasal sa taong hindi ko naman mahal? Matigas na sagot ni Clara. Hay, wala pa lang kasing sama ang Hulyo na yun. Galit na sabi ko naman. Maya-maya pa ay may ilang katok kaming narinig sa pinto. Dahil dito, natigilan kami sa pag-uusap ni Clara at parehong nanlalaki ang aming mga mata na nakatingin sa isa't isa. Parehong hindi namin alam ang gagawin at hindi alam kung ano ang sasabihin. Pero dahil naisip kong mapapahamak si Clara kapag binuksan niya ang pintuan, ay ako na mismo ang nagpresentang silipin ito upang alamin kung sino ang kumakatok. Nagpatuloy ang mga katok sa pintuan habang kami ni Clara ay nasa lamesa pa. Tumayo ako at sininyasan si Clara na magtago.
Saka ako sumilip sa maliit na butas ng pinto. Pagkasilip ko sa butas ay isang figuro agad ng lalaki ang bumungad sa akin na walang iba kundi si Julio. Nakabihis ito ng formal habang may nakasabit na pulang rosas sa kanyang mga daliri. Tila excited ang loko dahil nakangiti pa itong kumakatok kay Clara, pero nagulat ako nang sumulpot sa likuran ni Julio ang tatlong lalaki. Matatangkad ang mga ito at malalaki ang katawan. Halatang mga tauhan ito ni Julio dahil lumapit ang isa at binulungan ang among mestizo. Hindi, wala kayong ibang gagawin hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag ba? Maotoridad na utos ni Julio. Tumango lang ang mga tauhan at dumistansya ito ng ilang hakbang. Naisip ko tuloy na mukhang balak pasukin ng mga tauhan ang bahay. Kaya nangamba ako sa kaligtasan ni Clara. Bumalik agad ako at sinabing si Julio ang nasa labas at may mga tauhan itong kasama. Siyempre nagulat si Clara at naisip na baka ito na ang oras niya. Anong gagawin natin, Emong? Natatakot ako. Nanginginig na tanong pa ni Clara. Halata sa boses niyang takot na takot ito at kinakabahan. Salamat at naalala mo ang pangalan ko. Pero kumalma ka lang muna, Clara. Mag-iisip ako ng paraan para makatakas ka rito. Sagot ko naman na may halong kumpiyansa. At saan naman ako pupunta? Wala akong alam na maaaring puntahan. Ayokong umalis sa lugar na to. Nabigla si Clara sa sinabi ko. Naiintindihan ko naman siya kung bakit ayaw niyang iwan ang bahay na iyon. Natural dahil ito ang tahanan niya. Dito siya lumaki at dito na rin siya nagkaisip. Pero kapag hindi pa siya lumayo sa lugar na iyon, malalagay sa alanganin ang buhay niya. Saka na natin isipin yan. Ang mahalaga makaalis ka muna sa lugar na ito o dito sa bahay mo. Sagot ko naman. Alam kong alanganin pa si Clara pero kalaunan ay tumango din siya bilang pagsang-ayon sa naiisip kong plano. Kailangan ko munang kunin ang mga gamit ko. Sambit ni Clara habang kinakabahan na nakatago sa madilim na sulok. Naawa tuloy ako sa kanya. Naiintindihan ko kung bakit siya natatakot. Ako din naman. Kung ako nga ang nasa kalagayan niya, ay matatakot din ako siyempre. Lalo na kapag nalaman kong mamamatay pala ako sa hinaharap at sa masakit na paraan pa. Tulad niya, hindi ko rin alam ang aking gagawin. Baka manginig na lang ako sa takot at magmukmok sa kwarto hanggang sa lubayan ng kamatayan. Wala na tayong oras para dyan, Clara. May daan ba sa likod ng bahay mo? Tanong ko pa rito. Tumango siya bilang tugon. Tapos itinuro sa akin ang maliit na pintuan sa likuran ng bahay. Okay, sige. Pero kailangan muna natin magpalit ng damit para makuha ko ang atensyon nila. Saad ko kay Clara at lumapit ako para tanggalin ang lambong niya sa balikat. Aray, bakit mo ako sinampal? Mahinang sabi ko pa. Ano ka, sinuswerte? Huhubaran mo ako? Galit na sagot ni Clara. Hindi ganun ang balak kong gawin. Gusto ko lang hiramin ang tela na nasa balikat mo. Paliwanag ko, kaya nahimasmasan siya. Akala niya siguro ay huhubaran ko siya ng damit. Dahil sa napapansing maligalig na kilos ko. Natataranta kasi ako at hindi masyado makapag-isip ng maayos. Dahil aminin ko man sa hindi, natatakot ako sa aming gagawin. Matapos iabot ni Clara ang lambong niya, ay nag-umpisa na akong kumilos upang gawin ang plano. Susubukan kong i-distract si Julio para lubayan ang bahay ni Clara. Nang sa ganun ay makaalis siya nang walang makakapansin. Alanganin din naman kapag sabay kaming lumabas sa likod bahay. Baka makatunog bigla ang mga tauhan ni Julio. Kaya mabuti nang ako ang magpapahabol upang mabigyan ng sapat na oras si Clara para makalayo. Bago lumabas ay sinabihan ko si Clara na sa labas na kami ng baryo magkita kapag nagtagumpay akong iligaw sina Julio. Matapos nga ang ilang sandali ay nakikita ko na ang mga tauhan ni Julio. Nakalabas na ako ng bahay at nakatago sa madilim na bahagi ng halamanan.
Kabado ako sa gagawin, pero wala ako ibang maisip na paraan maliban dito. Si Julio naman ay panay lang ang katok sa pintuan at mukhang naiinis na sapagkat kanina pa walang tugon si Clara. "Senyor, ano? Pasukin na namin ang bahay?" "Baka natutulog lang iyon sa loob," mungkahi ng tauhan ni Julio. "Sinabing hintayin niyo ang utos ko. Hindi ba kayo marunong umintindi?" Galit na sagot ni Julio, kaya natahimik ang mga tauhan nito. "Ito na ang pagkakataon ko." Sinuot ko na sa ulo ang lambong, pagkatapos ay tumakbo na ako patungo sa may kalsada. Mukhang napansin ako ng isang tauhan ni Julio dahil sumigaw ito sa amo. Nang maispatang tumatakbo na ako papunta sa kalsada. "Senyor! Si Clara po!" Sabay turo sa akin ang mga tauhan. "Clara! Sandali!" Pigil naman ni Julio. Medyo natuwa ako dahil umubra nga ang plano namin ni Clara. Hindi na ako lumingon pa at nagpatuloy na lang sa pagtakbo. Hinabol ako ni Julio hanggang sa makapasok ako sa medyo madilim na bahagi ng kakahuyan. Maswerte lang ako dahil kasalukuyang maganda ang panahon, kaya nakikita ko pa ang dinadaanan ko dahil sa maliwanag na buwan. Pero pagdating ko sa masukal na bahagi ay nagulat ako nang magpaputok ng baril ang isang tauhan ni Julio. Napahinto ako sa pagtakbo nang bumaon ang mga bulitas sa punong nasa tabi ko. Napahinto rin si Julio at galit na pinagsasapak ang tauhan dahil sa katangahang ginawa. "Mangmang ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? Paano kung tamaan mo siya?" Galit na sermon ni Julio, sabay dinisarmahan ang tauhan. Ilang metro lang ang layo ko sa kanila, kaya dinig na dinig ko at nakikita kung paano bugbugin ni Julio iyong namaril. Sinamantala ko ito upang magpatuloy na sa pagtakbo. Habang tumatakbo ay hindi ko napansin ang isang ugat ng puno na nakausli sa daan. Natisod ako dahil dito, pero agad naman akong tumayo at tumakbo uli para lumayo. Ngunit dinig kong nasa likuran ko na sina Julio. Masama ang bagsak ko, kaya medyo nahihirapan akong tumakbo. Nagpalingalinga ako sa paligid at nakikita ko ang isang makapal na halamanan. "Clara! Bakit ka tumatakbo? Kausapin mo ako!" Sigaw pa ni Julio. Mga ilang metro pa ang layo nila sa akin, kaya gumapang ako patungo sa makapal na halamanan at nagtago. May isa pang halamanan akong napansin sa tabi, kaya nagpasya akong pumasok dito upang maggubli ng sarili. Nakadapa akong sumilip kina Julio, pero bigla akong napaatras sa gulat nang makitang papalapit na sila sa kinaroroonan ko. Ilang mga yabag ang dumating, pagkatapos ay huminto ito sa mismong tapat ng pinagtataguan ko. Nakikita ko ang mga binti ni Julio, kaya doble-dobling kaba ang nararamdaman ko noon. Halos hindi na nga ako humihinga sa takot na mahalata nila Julio na naroon lang ako. Hindi rin ako gumagalaw kahit marami pang langgam ang kumakagat na sa mga braso ko. Binaba saglit ni Julio ang mahabang ripulo upang kargahan uli ng bala. "Makinig kayo sa akin! Gusto kong maghiwa-hiwalay tayo! Halughugin natin ang buong sulok ng kagubatang ito! Kapag nakita nyo, ay paputukan nyo pero paitaas lang para kabahan at hindi makatakbo. Pero huwag nyong papatamaan ha! Ano pang silbi noon sa akin kung patay na? Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nakahanap. Malinaw ba ang utos ko?" Sigaw pa ni Julio sa mga tauhan niya. "Paano kung pumalag, senyor?" Tanong naman ng isa. "Basta huwag nyong babarilin. Hulihin nyo lang siya ng buhay. Dalhin nyo sa akin ng may buhay. Maliwanag!" Makapangyarihang utos pa ni Julio. "Opo, senyor. Masusunod." Sagot naman nung nagtanong. Matapos nito ay parang dagang kumalat ang tatlo sa iba't ibang sulok ng kagubatan. Naiwan si Julio na nanginginig ang kamay habang nilalagyan ng bulitas ang dulo ng baril. Mukhang sasabog na ito sa galit dahil nasagad na ang pasensya nito kay Clara. Ramdam kong tila may maitim na budhing lumalabas sa kanyang aura.
Hahanapin kita, Clara. Hindi kita hahayaang makalayo sa lugar na ito. Magiging akin ka. Tandaan mo yan. Matigas na sabi pa ni Julio bago nagpatuloy sa paglalakad. Ilang minuto muna akong naghintay bago magpasyang lumabas. Nilibot ko ang tingin sa paligid. Nakita ko si Julio na malayo na at unti-unti nang nilalamon ng dilim. Kaya nagpasya na akong magpunta sa tagpuan namin ni Clara. Tumatakbo ako kung saan ako dumaan. Lakad-takbo ang ginawa ko. Hindi ako tumigil hanggat kaya pa ng baga ako sa pagtakbo. Kailangan kong makita si Clara bago pa ako maunahan ng mga tauhan ni Julio dahil mukhang kabisado rin nila ang pasikot-sikot ng gubat sapagkat alam na alam nila kung saan sila dadaan at maghahanap. Pagkalabas ng gubat ay nadaanan ko ang tahimik na bahay ni Clara. Wala kang maririnig sa paligid kundi ang mga huni ng insekto at palaka. Sinilip ko ito ngunit wala nang katao-tao sa loob. Mukhang kanina pa nakaalis si Clara pero habang ako'y paalis ay may napansin akong puting bestida sa sala. Siguradong damit ito ni Clara kaya nagkaroon ako ng kutob na baka nagdala pa ito ng damit sa pagtakas. Pinulot ko ito at dali-daling tumakbo papalabas ng bahay upang puntahan na si Clara. Habang ako ay tumatakbo, nagdarasal ako na sana maayos ang kalagayan ni Clara. Hindi ko maintindihan pero ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko sa mga oras na iyon ay may hindi tama sa mga nangyayari. Hindi ko rin maipaliwanag kung ano, pero masama talaga ang kutob ko. Pagsapit ko sa kabahayan ay napansin kong bahagyang nakabukas ang mga bintana at pintuan, tapos nakasilip ang mga tao mula sa loob ng kanilang tahanan. Dahil dito, natigilan ako sa pagtakbo. Hindi naman sila nakatingin sa akin, pero bakit ganito? Ano ang nangyayari? Bakit sila nakasilip lahat sa kanilang pamamahay na para bang may pinapanood na isang eksena sa labas? Naguguluhan ako sa nangyayari, ngunit agad din itong nasagot nang maulinigan ko ang isang babaeng sumisigaw. Napatingin ako sa unahan ng baryo at nanlaki ang mga mata ko nang matanaw si Clara na nagpupumiglas habang kinakaladkad ito ng dalawang lalaki. Parehong nakahawak sa mga braso niya ang dalawa kaya hindi na makapalag si Clara. Masyadong matatangkad ang mga ito at pareho ring malalaki ang pangangatawan kaya wala talagang kalaban-laban ang maliit na babaeng katulad ni Clara. Sumisigaw si Clara ng saklolo sa mga kapitbahay pero walang ni isa ang sumubok o nagtangkang lumabas para makialam. Nanatili lang sila sa loob ng kanilang mga bahay samantalang ang iba ay nagsasarado ng pinto at bintana noong tumingin sa kanila ang mga lalaki. Tila wala silang pakialam kay Clara o di kaya takot din sila dahil sa mga maton na tauhan ni Julio. Nagulat ako nang makita si Julio na lumabas mula sa kakahuyan kasama ang isa pa nitong tauhan. Nanlilisik itong lumapit kay Clara pagkatapos ay agad niyang binigyan ng malutong na sampal ang babae. Tumabingi ang ulo ni Clara paharap sa direksyon ko. Pero natigilan at napaiyak si Clara nang makita ako. Nagkatinginan kami sandali at habang pinagmamasdan ko siya ay nababasa ko sa mga mata niya na parang humihingi siya ng tawad dahil nabigo siya sa plano namin. Hindi ko maintindihan pero parang nadudurog ang puso ko habang ito ay umiiyak sa akin. Sinampal uli siya ni Julio tapos sinakal siya bigla. Umangat ng ilang pulgada sa ere ang paa ni Clara at kumukuya-kuya-kuy pa ito ng mabilis na isang indikasyon na nahihirapang huminga si Clara. Hindi nagtagal ay binitawan rin siya ni Julio. Kaya ang kawawang dalaga ay bumagsak na lang sa lupa na naghahabol ng hininga. Napaluhod itong hawak ang kanyang liig habang panay ang ubo at dugo na ang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi pa nakontento si Julio at tinapakan niya ang kamay ni Clara.
Naanimoy gigil na gigil ito na ikinikiskis pa ang kamay ni Clara sa lupa na walang magawa kundi ang mapahiyaw na lang sa sakit. Tila matutuklap na yata ang balat ni Clara sa kamay sa tindi ng pagkakadiin rito sa lupa ni Julio. Hindi na ako makatiis, sa sobrang galit ko ay hinubad ko na ang lambong sa ulo ko. Pagkatapos ay susugod na sana ako papunta kay Julio. Ngunit hindi pa man ako nakakalapit ay napansin kong umiling ng mabagal ang ulo ni Clara na parang pinapahiwatig na wag na akong tumuloy dahil mapapahamak lang daw ako kapag nagtangka pa akong lumapit. Natigilan tuloy ako sa pagtakbo at napatingin na lang kay Clara na halos lumuha na ng dugo dahil sa hirap na dinaranas. Tinigilan na rin siya ni Julio pagkalipas ng ilang minuto at sumenyas ito sa mga tauhan na bitbitin na si Clara. Dalawang lalaki uli ang humawak sa kanya at pinatayo nila ito sa harapan ni Julio. Sinabi ko naman sa iyo, kahit anong gawin mo ay hindi ka makakataka sa akin. Akin ka lang, Clara. Akin ka lang. Wika pa ni Julio. Nanlilisik lang na tumititig sa kanya si Clara. Nagtagumpay ka nga na mahuli ako, Julio. Pero ito rin ang sasabihin ko sa iyo. Kahit ano pang gawin mo, hindi ako mapapasayo. Hindi mo makukuha ang puso ko. Mas gusto ko pang mamatay kaysa magpakasal sa isang katulad mong demonyo. Mas masahol pa kayo sa hayop. Napakasama nyo. Twa! Sabay dinuraan ni Clara si Julio sa mukha. Sinampal ulit siya ni Julio kaya halos umikot ang ulo ni Clara sa lakas ng pagkakasampal ng lalaki. Isinusumpa kita, Julio! Isinusumpa kita sa ngalan ng Panginoon. Magbabayad din kayong lahat sa mga kahayupang pinaggagawa niyo sa baryong ito. Tandaan mo yan, magbabayad ka! Galit na sagot ni Clara. Talaga? Tignan lang natin kung sino ang maging kasumpa-sumpa. Sige, dalhin na yan! Utos ni Julio sa mga tauhan. Agad naman silang tumalima at binitbit nila si Clara patungo sa mansyon ng mga Enriquez. Hindi na pumalag si Clara nang kalad ka rin siyang muli ng dalawang lalaki. Mukhang iniisip niya na wala na rin naman siyang magagawa kahit pamanlaban siya. Mukhang tinanggap niya na ang kanyang magiging kahihinatnan. Nagtago naman ako sa gilid ng isang bahay habang pinapanood si na Julio na dinadala ang kaawa-awang si Clara papauwi sa mansyon ng mga Enriquez. Nang makalagpas na sila, ay nagpasya akong sundan sila hanggang sa makarating sa bahay. Sinalubong ng mga magulang si Julio sa labas ng bahay at nagulat sila nang makitang bitbit ng mga tauhan nila si Clara. Mapapansin na lamog ang pisngi ng dalaga nang tumingin ito sa mga magulang ni Julio. Namumula sa pasa ang magkabilang pisngi niya sa sampal ni Julio. Diyos ko! Anong nangyari, anak? Tanong ng ina ni Julio. Nahuli ko ang babaeng ito, mama, na tumatakas at balak tayong isumbong sa mga otoridad sa kabilang bayan. Pagsisinungaling ni Julio. Ano? Totoo ba ito, Clara? Pero imbis na magsalita, tumitig lang ng masama si Clara sa donya. Siyempre natakot agad ang ginang at napaatras ito ng bahagya dahil para siyang susunugin ng buhay ni Clara gamit lamang ang nanilisik na mata na matalim kong tumingin. Naanimoy nag-aapoy ng mga santelmo sa tindi ng galit nito at pagkasuklam sa buong pamilya Enriquez. Matuto kang gumalang! Sinampal uli ng malakas ni Julio si Clara. Tama na yan! Mabuti pang ipasok niyo nang sa loob at dalhin sa kulungan! Maotoridad na utos naman ng matandang don kina Julio. Sumenya si Julio sa mga tauhan at ipinasok na nila si Clara sa loob ng bahay. Susundan ko sana si Clara sa loob, subalit natigilan ako nang makaramdam ng kakaibang sakit sa pisngi. Tila naaalog ang utak ko sa loob ng bungo sa lakas ng mahiwagang kamay na dumampi sa mukha ko. Kasunod nito ay may naririnig akong mga boses. Mahina lang ito,
Pero habang lumilipas ang mga segundo, ay palakas ito ng palakas na parang nag-e-echo sa utak ko. Bukod rito ay pamilyar din sa akin ang mga tunog. Hindi ako maaaring magkamali. Sina Buboy at Roho ang tumatawag sa pangalan ko. Tinatawag nila ako at ginigising. Tinignan ko ang ilang bahagi ng aking katawan, lalo na ang braso at kamay, at nakitang unti-unti na naman akong naglalaho. Mukhang bumabalik na ako sa aking tunay na mundo o sa realidad. Pero bago pa man ako mawala ay nakita kong lumingon pa si Clara sa akin habang lumuluha. Pero noong magkatitigan kami ay nagpakita ito ng isang ngiti sa akin. Simula noon, nabura na sa paningin ko si Clara nang magsara ang pintuan sa harapan ng bahay. At sigurado akong sa madilim na basement ang kakahantungan niya. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 27. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.